Sanhi ng imperialismo ng Japan noong ika-20 siglo. Ipinatupad ng mga Pranses ang kolonyal na pamamahala sa Vietnam upang palawakin ang kanilang kapangyarihan. Ngunit hindi ito nagpahina sa diwa ng mga Vietnamese na patuloy na lumaban at nagkaisa para sa kalayaan at modernisasyon ng kanilang bansa. Balikan natin ito sa aral ng nakaraan, ating balikan. Viet Strong, katatagan ng Vietnam sa panahon ng Pranses. Ibigay ang tamang sagot. Estratehiyang ginamit ng Pranses upang pag-awayin ang mga pangkat sa Vietnam. Divide and rule. Patakarang nagsasabing tungkulin ng Pranses na sakupin at magpalaganap ng ideya. Civilizing mission. Pinuno ng France na nagpadala ng puwersang militar sa Vietnam noong 1857. Napoleon III. Rebolusyong organisasyon na itinatag ni Panboy Chow. Duy Tan Hoy. Rehiyong binubuo ng Cochin China, Tonkin, Annam, Cambodia at Laos. French Indochina. Tawag sa mga lalawigan sa rehiyon ng Indochina na pinangasiwaan ng Pranses. PAIS. Pinuno ng Indo-Chinese Communist Party na kilala bilang ama ng komunismo sa Vietnam. Ho Chi Minh. Habang ang Vietnam ay nagdurusa sa kamay ng mga Pranses, may isang bansa sa hilagang silangan ng Asya na tahimik na nagbabago. Ang dating saradong bansang ito ay nagising sa bagong daigdig at nagsimulang yakapin ang modernong teknolohiya at militar ng kanluran. At nang lumakas, naging mananakop din ito. Kabilang sa mga bansang sinakop nito ay ang Vietnam, Pilipinas, Indonesia at Myanmar. Sino ako? Pagkilala sa isang bansang Asyano. Oishi o masarap sa bawat higop. Init ay yakap ng kultura. Sa bawat mangkok, kasaysayan ay sumasama sa lasa. Noodles. Ganbatte o laban lang, sigaw ng tapang at pag-asa, kwento ng kabataan, aral ay buhay na inspirasyon. Anime. Itadakimasu, salamat sa pagkain, paggalang sa biyayang dagat, sining ng pagluluto, kalikasan ay ipinapadama. Sushi. Kirei o maganda, sa bawat tiklop ng tradisyon, kasaysayan ng pananamit, damdamin ay sinasalamin. Kimono. Arigato o salamat, sa bagong araw ng pagbangon, liwanag ng silangan, pag-asa'y muling sumisibol. Rising sun. Ako'y bansang Asyano, dati sarado sa mundo. Ngunit nang dumating ang kanluranin, nagbukas ako't nagbago. Ako'y natutong mag-industriya, magtayo ng barko't pabrika. Di naglaon, naging mananakop din ako. Sino ako? Nihon o Nippon. Ang tawag sa Japan sa wikang Hapon. Paano naging makapangyarihan at imperialista ang Japan? Paglalakbay ng Japan mula sarado hanggang makabago. Noong ika-17 siglo,
ipinatupad ng Japan ang patakarang Sakoku o Saradong Bansa sa ilalim ng Tokugawa Shogunate upang mapanatili ang kapayapaan at kalinisan ng kulturang Hapones. Nilimitahan ang kalakalan sa piling mga ngalakal mula China at Olandes sa Nagasaki at mahigpit na ipinagbawal ang paglalakbay ng mga Hapon sa ibang bansa. Nagbago ang lahat noong 1853 nang dumating si Commodore Matthew Perry ng Estados Unidos sakay ng mga black ships. Dala ang liham ng Pangulo ng Amerika na humihiling ng pagbubukas ng mga daungan ng Japan para sa kalakalan. Sa harap ng teknolohikal at militar na lakas ng Amerika, napagtanto ng Japan ang kahalagahan ng modernisasyon at pumayag sa Treaty of Kanagawa noong 1854 na nagbukas ng bansa sa pandaigdigang kalakalan. Ang pagbubukas ng Japan ay nagpasimula ng mga reforma na humantong sa Meiji Restoration noong 1868. Ibinalik ang kapangyarihan sa Emperador Meiji at isinulong ang modernisasyon sa ekonomiya, edukasyon, militar at politika. Mula sa pagiging sarado, naging makabago at malakas ang Japan. At kalaunan ay naging imperialistang kapangyarihan sa Asya. Sa pagbubukas ng Japan, sinundan ng Britain at Russia ang Estados Unidos sa pagtatatag ng kani-kanilang sphere of influence sa bansa. Ang presensya ng mga kanluraning kapangyarihan ay nag-udyok sa mga Hapones na tularan ang kanilang modelo ng pamahalaan, ekonomiya at militar. Dahil dito, nahubog ang ambisyon ng Japan na maging makapangyarihan sa pandaigdigang larangan, na kalaunan ay nagbigay daan sa pag-usbong nito bilang isang imperialistang bansa. Rising Sun, Rising Nation. Japan opens to the world. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang tawag sa pulisiyang saradong bansa ng Japan noong ika-17 siglo? Sakoku. Ano ang pangunahing layunin ng Sakoku? Mapanatili ang kapayapaan at kulturang Hapones. Sino ang dumating sa Japan noong 1853 sakay ng black ships? Matthew Perry. Anong kasunduan ang nagbukas ng Japan sa pandaigdigang kalakalan? Treaty of Kanagawa. Ano ang naging bunga ng pagbubukas ng Japan sa pandaigdigang kalakalan? Modernisasyon at paglakas ng ekonomiya, edukasyon, militar at politika. Ang pagbabagong dulot ng Meiji Restoration ay nagpatatag sa Japan bilang makabagong bansa na handang makipagsabayan sa mga kanluranin. Mula rito, umusbong ang pagnanais nitong palawakin ang kapangyarihan at impluwensya na siyang naging daan sa sanhi ng imperialismo ng Japan noong ika-20 siglo. Militarisasyon at dahilang estratehiko. Pinalakas ng Japan ang hukbong pandagat at sandatahang lakas upang tiyakin ang seguridad ng bansa laban sa mga kanluranin. Ekonomiya, industrialisasyon at modernisasyon. Sa panahon ng Meiji Restoration, mabilis na umunlad ang industriya at ekonomiya ng Japan. Naging dahilan ito ng pangangailangan sa mga bagong pamilihan at hilaw na materyales. Paglaki ng populasyon at kakulangan ng yamang likas. Lumobo ang populasyon habang kakaunti ang lupain at likas na yaman, kaya't lumawak ang pagnanais ng Japan na manakop upang matugunan ang pangangailangan ng mamamayan.
justice at kompetisyon laban sa kanluranin. Ninais ng Japan na makipagsabayan sa kanluraning bansa na may malawak na kolonya at impluwensya. Hindi rin kinilala ang kanilang panukalang racial equality clause sa Treaty of Versailles na nagdulot ng pagkadismaya at pagnanais na patunayan ang sarili. Ang damdaming ito ang nagtulak sa ekspansyon. Kawalan ng tiwala sa kanluran at insecurity. Dahil sa diskriminasyon at hindi pagkilala sa Japan sa ilang kasunduan, nabuo ang pagnanais ng Japan na palayain ang Asya mula sa impluwensya ng mga kanluranin na naging ideya ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere o Asia for Asians. Muli, ang mga sanhi ng imperialismo ng Japan noong ika-20 siglo ay Meiji. Military, economy, increase, justice, insecurity. Militarisasyon at dahilang estratehiko. Ekonomiya, industrialisasyon at modernisasyon. Paglaki ng populasyon at kakulangan ng yamang likas. Justice at kompetisyon laban sa kanluranin. Kawalan ng tiwala sa kanluran at insecurity. Meiji Vational Lines. Words that change Japan. Hahatiin ang klase sa 5 pangkat. Bawat pangkat ay bubunot ng isang letra mula sa Meiji na kumakatawan sa sanhi ng imperialismo ng Japan. Bumuo ng slogan, quote o hugot line na nagpapakita ng diwa ng sanhi na iyon. Rubrik sa pagmamarka. Hugot na may aral. Integrasyon sa mga aralin. Ang pagtalakay sa mga sanhi ng imperialismo ng Japan ay higit pa sa kasaysayan. Ito ay may kaugnayan sa iba't ibang larangan ng pagkatuto. Sa heograpiya, bakit kailangan ng Japan na palawakin ang teritoryo? Dahil sa kakulangan ng likas na yaman. Sa economics, paano nakaugnay ang imperialismo sa paghahanap ng pamilihan at hilaw na materyales para sa industrialisasyon? Sa values education, tama ba ang paggamit ng kapangyarihan? Kailan ito nagiging makatao at kailan nagiging mapang-abuso? Sa science, ano ang papel ng teknolohiya sa pag-unlad ng Japan? Ang teknolohiya gaya ng tren, barko at pabrika ay naging simbolo ng disiplina dahil ipinakita nito ang maayos na pagpaplano, pagkakaisa at pagsunod sa sistema upang makamit ang modernisasyon. Kapangyarihang may puso. Sa kasalukuyan, isa sa pinakamalaking suliranin ng bansa ay korupsyon. Mula sa malalaking opisina ng pamahalaan hanggang sa maliliit na sitwasyon sa araw-araw. Maraming may kapangyarihan ang nakakalimot na ang tunay na pamumuno ay hindi tungkol sa kontrol o impluwensya, kundi sa paglilingkod at kabutihan ng nakararami. Bilang kabataan, maaari mong matutuhan sa kasaysayan ng imperialismo ng Japan na ang maling paggamit ng kapangyarihan ay nagdudulot ng pagdurusa, ngunit ang disiplina, kasipagan at kaayusan ay maaaring magamit para sa kabutihan. Bilang mag-aaral, paano mo maisasabuhay ang aral mula sa imperialismo ng Japan upang maging makatao sa paggamit ng kapangyarihan sa paaralan, tahanan o komunidad?
From Isolation to Invasion. The Japan Shift Quiz. Piliin ang letra ng tamang sagot. Bakit naging dahilan ng imperialismo ang paglaki ng populasyon sa Japan? Dahil nagkulang ang likas na yaman, kaya kinailangan nilang humanap ng bagong teritoryo. Paano maipapaliwanag ang ideyang Asia for Asians ng Japan sa panahon ng kanilang ekspansyon? Ideolohiya ng pagpapalaya sa Asya laban sa kanluran, ngunit ginamit bilang katwiran sa pananakop. Paano mo magagamit ang aral mula sa imperialismo ng Japan upang maging makatao sa paggamit ng kapangyarihan ngayon? Pairalin ang disiplina at modernisasyon na may malasakit sa kapwa. Kung susuriin ang kasalukuyang ekonomiya ng mga bansa sa Asya, alin sa mga sumusunod ang kahalintulad ng ginawa ng Japan noong Meiji Restoration? Pagtutok sa teknolohiya at inobasyon para sa pag-unlad. Paano nakatulong ang pagtatapos ng Sakoku sa pagbago ng ugnayan ng Japan sa kanluran at sa pagsisimula ng imperialismo nito? Nagbukas ito ng kalakalan at nagbigay daan sa pagkatuto ng industrialisasyon. Bakit mahalaga ang modernisasyon bilang tugon sa pagtatapos ng Sakoku? Dahil ito ang nagbigay daan upang maging makabago at kompetitibo ang Japan. Makatarungan ba ang pagnanais ng Japan na magkaroon ng mga kolonya sa Asya? Oo, dahil ito'y paghahangad ng yaman, lakas at kapangyarihan tulad ng kanluranin. Kung susuriin, bakit maituturing na defensive strategy ang imperialismo ng Japan? Dahil layunin nitong maprotektahan ang sarili laban sa pananakop ng kanluran. Kung ikaw ay pinuno ng Japan noong panahon ng Meiji, alin sa mga sumusunod ang pinakamainam na estratehiya na iyong bubuin upang mapaunlad ang bansa nang hindi nagiging agresibo? Magtayo ng alyansa sa mga kalapit bansa para sa patas na kalakalan. Kung ikaw ay historian at gagawa ng alternatibong kasaysayan, what if scenario, alin ang pinakamagandang sitwasyong ilalarawan mo upang ipakita ang kabutihang dulot ng modernisasyon ng Japan? Isang Japan na naging sentro ng kalakalan at kaalaman sa Asya kaysa sa pananakop. Matutong umunlad nang hindi lumalabag. Iyan ang aral mula sa Japan.